Naku, ano ba ito? Makakalimutin? May amnesia ba talaga? O drama gimmick na naman or palusot? Akalain mo sinasabi po ngayon ni Vice President Sara Duterte. Iso lang po ito, balita po lang po ito, walang personalan. Hindi daw siya nanawagan at wala daw siyang sinabi ng Marcos resign. Wow! Ito'y matapos nga ako na tanungin ng media, ma-interview kaugnay ho doon sa galaw ng ilang mga rally na Marcos resign ang panawagan. Hindi daw niya ginawa yun. Samantalang ilang beses niyang ginawa yan. So mukhang nakakalimot or ewan ko kung paano natin didescribe ang ganyang klaseng tao. Pero meron akong ipaparinig sa inyo. Natandaan nyo yung press conference noong November 23, 2024, noong nakaraang taon, mag-iisang taon na kanyang sinabing meron siyang inutusan laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, na sinabi din niya na wala daw assassination at saka wala daw siyang sinabing ganun. Pero kanyang sinabi. So katulad din ito, sabi niya wala siyang sinabing Marcos resign, idinidinay niya sa kabila ng ilang beses niya sinabi. Pagkatapos ito yung pagpapatunay na yung kanyang sinasabi hindi pinangangatawanan. Yung kanyang sinasabi, binabago niya pagka napapanahon ng pag-usapan. Ito, pakinggan po ninyo yung kanyang mga denial at sinabi noong issue sa November 23 assassination na sinasabi ng gobyerno, live or buhay na threat sa buhay ng ating Pangulo. Pakinggan po ninyo ito. I did not make an assassination threat to the President. Yan, no? Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Dito niyo sina. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisang Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ayan, no? Kita nyo? No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Oh, yan. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. Ayan, no? Oh, yan, And then no? he said yes. O, paano ngayon yan? I did not make an assassination Ayan, no? Sabi niya. Ulitin natin. to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisang Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ay, ano? Hindi, oh. Di ba? No joke. Ano yung masasabi dyan sa nangyayari niyan? Mahigpit niyang idinidiin yung kanyang sinabi doon sa press conference ng November 23, 2024. Tapos nung pumutok ang balita at inimbestigahan na siya ng gobyerno, sabi niya wala daw ganun. Gobyerno lang may sabi ng assassination. Eh napakalinaw na assassination. Planong pagpatay yung kanyang pag-uutos. Mayroon doon siyang inutusan at nag-commit na gagawin daw. O di ba? Sinabi tapos nag-deny. Yan ang kanyang pagkatao. Ito na naman, balikan natin ang issue ng sabi niya, wala daw siya sinabing Marcos resign. Wow! Ano ba itong si Vice President na sobrahan yata ng travel? May jet lag. Di ba pag may jet lag tayo, di ba minsan parang iba yung dating natin, mabigat ang katawan, parang pagod, at kung ano-ano pong epekto sa ating sarili pagka may jet lag, yung sobrang kabibiyahe. Ay sobrang travel nito, ewan ko kung ano ginagawa nito. Alam ko naman, walang ginawa ko, hindi siraan ng Pilipinas at ang gobyerno pag nasa sa abroad. Ayan yung kanyang pagkatao. Yan ba yung gusto niyo maging presidente? Issue lang po ito, walang personalan at tatanong lang. Ganyan bang klase ang gusto niyo maging pangulo ng bansa? Sinabi ngayon, bukas i-deny. Sinabi ng nakaraang taon, ngayon i-deny. Pag may sinabi at naging negatibong dating, deny na naman. Ano yun? Wow, saan tayo pupulutin? O kayo mga DDS, mag-isip-isip kayo. Ang inyo bang pinaglalaban ay kapakanan ng sarili mo lang o ng pamilya nyo o ng Pilipinas? Aba, pagka ganyan ang galaw, tama lang na hindi kayo suportahan. Tama lang na talagang hindi pwede ang inyong produkto. Hindi pwede ang inyong
iniidolo sa mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Kasi napakahalaga ng palabra di honor, napakahalaga ng kredibilidad, napakahalaga ng mga statement sa isang public official, especially number 2 sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Ang maganda lang dito kay Sara, at least alam niya yung mga lumalabas na balitang iba na kung ano ang tingin sa kanya ng tao. Wala naman tayong magagawa. Ang body language, statement, galaw ng isang tao, diyan mo makikilala kung gaano siya ka-professional, gaano siya kagaling, gaano siya dapat pagkatiwalaan. Ganon ang pagbasa sa tao. Pero siyempre, ang mga Duterte supporters, saradong isip ng mga yan. Kahit anong mangyari, kahit yata magkaroon ng earthquake, katulad ng nangyari sa Davao, na biktima na nga ng earthquake, binastos pa si Pangulong Marcos na magpunta ron. Ganyan silang kadilim na mga ginagawa. Ay nako, maninindigan ko kung anong tama. Ang kabutihang asal ang dapat pairalin. Ang kabastusan, kawalan ng direksyon, makasariling galawan, kailanman hindi dapat sinusuportahan yan. Okay? Para humalinaw, diretsahan tayo. Real to. Napakarami ng problema ng bansa. Ang dami ng may sakit, ang dami ng mahirap, ang dami ng korupsyon, tapos ganito pa yung ginagawa ng iba. Sa halip na magtulong-tulong tayong mga Pilipino para tulungan ng Pangulo ang ating gobyernong labanan ng korupsyon. Dahil nakakahiya sa international community at sa business community ang nangyayari sa ating bansa. May mga grupong Pilipino tuwang-tuwa sa nangyayari. Gusto nilang mag-take advantage. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon ng panawagan nila, resign Marcos. Akala mo naman pag nag-resign si Marcos, gagandang ekonomiya at gagandang bansa natin. Wala. Gusto nilang maghiganti lang. Nagsalita na si Pulong Duterte. Nagagantihan nila ang nagpakulong daw sa kanyang ama. O nakita mo yung mga agenda nila. Pangbayan ba yan? Paghihiganti? Punong-puno sila ng sama ng loob at paghihiganti ang plano? Yan ba ang gusto niyong gobyerno? Nagtatanong lang. Di ba dapat ang gusto natin na mamumuno ng ating gobyerno ay yung may malawak na mga programa sa katahimikan, kaunlaran, development, national security, foreign policy at marami pang iba. Pero pag ang agenda ay paghihiganti, pampelikula lang yan. Hindi yan para sa kabataan na pag-asa ng ating bayan. Diretsahan tayo. Maging maingat po tayo. Magising na kayo sa katotohanan. Although kakaunti na sila, huwag kayong pahawa sa mga makasarili na layunin dahil ang gusto nila, hawakan ng kapangyarihan at maghiganti. Gagamitin pa yung bayan, gagamitin pa yung gobyerno. Wow! Kahiya-hiya.